Nakakita ka na ba ng insektong ito? Insekto o beetle na kung tawagin nga ay ladybugs. Saan at kailan mo ito nakita? Batid mo ba na isang magandang senyales ang pagkakita mo ng beetle na ito, na maaaring may kaugnayan nga sa iyong pananalapi, kabuhayan, personal at buhay pag-ibig? Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin ang mga swerteng daladala ng insektong ito na tinatawag nga na ladybugs. Nakakita ka na ba ng isang ladybug? Coccinellidae o ladybug ay isang uri ng beetle na may sukat nga na mula sa 0.8 hanggang 18 mm. Tinatawag din itong ladybirds sa ilang bahagi ng Britanya. Ang mga ladybugs o ladybirds ay itinuturing nga na kapaki-pakinabang na mga insekto, sapagkat kinakain nila ang iba pang mga pesting insekto sa mga pananim. Kung kaya naman ginagamit nga sila ng mga agricultural fields o mga plantasyon. Ang pangalang ladybug o Coccinellidae ay nangangahulugan pala ng scarlet o matingkad na kulay pula. Subalit ang munting insektong ito ay swerte pala ang daladala. Popular ang ladybugs o ladybirds sa buong mundo at sa iba't ibang kultura, sapagkat ito ay pinaniniwalaang naghahatid ng swerte at pera. Subalit may tatanong mo siguro, papaano nga ba naging maswerte ang insektong ito? Sa ilang mga paniniwala, kung ang isang ladybug beetle raw ay dumapo sa iyong kamay o sa iyong braso man, ito ay isang magandang senyales ng swerteng paparating. Kaya marapat lamang na ito ay alisin mo ng dahan-dahan. Kung sakali naman na ang isang dalaga o ang isang binata man ay sabay makakita nito, sila raw ay maaaring magkatuluyan. Ang napakaraming ladybugs beetle naman sa mga pananim ay isang magandang senyales ng masaganang ani. Subalit hindi lahat ng ladybugs ay magkapare-pareho, lalo na nga ang mga tulpok na itim sa mga pakpak nito. Kung sakali raw na mas maraming dots na itim o tulpok na itim ang pakpak nito at mas matingkad ang kulay nitong pula, ay mas higit itong maswerte. Kung sa loob naman ng inyong bahay mo nakita ang isang ladybug, ito raw ay palatandaan ng isang magandang balita o swerteng paparating. Pinaniniwalaan rin na maaaring magdalang tao ang isang babae sa loob ng pamilyang ito. Kung kaya naman napakaswerte nga ng ladybug na ito. Ang ilan pa nga ay gumagawa ng mga kwintas o mga singsing na mayroong ladybugs na pinaniniwalaang nagdadala rin ng swerte. Subalit kung sakali naman na aksidente mong mapatay ang ladybug na dumapo sa iyo, ay kamalasan raw ang aabutin mo. Ikaw, ilang beses ka nang nakakita ng insektong ladybugs? Swerte rin ba ang naging hatid nito sa iyo? Subalit lagi pa rin nating tatandaan na ang lahat ng ito ay pawang gabay lamang at nasa sa atin pa ring mga kamay ang ikauunlad ng ating buhay. Madalas ka pa bang nakakakita ng mga bubuyog o honeybees? Isang insekto na kadalasan nga'y kinatatakutan dahil sa kisot o kagat nito na sadyang masakit at napakakirot. Subalit narinig mo na rin ba na may isa palang klase ng bubuyog o bees na wala namang sting o kisot na tinataglay? Dahil maliban sa mga queens, working bees at pollinators, ay baka ngayon mo lamang maririnig ang tungkol sa mga bees o bubuyog na kung tawagin ay drone. Kaya naman kung mahilig ka sa mga bago at kakaibang kaalaman na maaaring kapulutan ng aral, ang videong ito ay para sa iyo. Ang drone o drone bees ay isang klase ng bubuyog na nagmula sa unfertilized egg ng isang babaeng working bees.
nabubuhay lamang sila upang maging daan ng pagpaparami ng mga bubuyog. Parati lang silang lumilipad upang maghanap ng mga queen bees upang makipag-mate. Di katulad ng pangkaraniwang mga bubuyog, wala din silang mga stingers sa kanilang mga katawan. Hindi rin sila nangongolekta ng mga pollen o mga nectar para sa paggawa ng mga honey o pulot. At higit nga sa lahat, ay hindi rin sila nakakakain o makakakain nang walang tulong ng mga ilang bubuyog. Batid mo ba na ang bawat drone bees ay agad ding mamamatay matapos silang makipag-mate sa isang queen bee? Sa madaling salita, nabubuhay lamang sila para sa isang partikular na rason, ang pagpaparami. Subalit papaano mo nga ba malalaman na ang bees o bubuyog na iyong kaharap o makikita ay isa ng drone bee? Ito ay sapagkat higit na malalaki ang mga mata ng mga drone bees kesa sa pangkaraniwang mga bubuyog. Higit din silang maingay kung lumipad bilang panakot na rin sa ilang mga kalabang hayop. Kaya naman kung sakaling makaengkwentro ka ng isang drone bee, ay huwag kang mangamba dahil safe at hindi naman sila nangangagat. Ikaw, nakakita ka na rin ba ng drone bees? O ngayon mo lamang dinarinig ang tungkol dito? Kung oo, ay comment ka naman ng yes upang patuloy tayong magtampok ng mga kakaibang kaalaman na maaaring kapulutan ng aral. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Nakakita ka na ba ng bato buhat sa bahay ng mga bubuyog? Sa bahay ng pukyutan, unang tinatawag nga nating honeybees. Dahil kung makakuha ka nito, ay napakarami nitong bisa at maaari mong pagkagamitan. Hello, what's up? Your best here. Sa bidyong ito ay alamin ang kakaibang gamit na maaaring makuha buhat sa bahay ng mga bubuyog. Saan-saan mo nga ba ito magagamit? At papaano ito aalagaan? Kaya kung isa ka ring magmumutya o antingero at mahilig sa mga videong kagaya nito, ang videong ito ay para sa iyo. Nakatikim ka na ba ng pulot o ng honey? Isang likido na buhat sa espesyal na hayop na kung tawagin nga ay bees o mga honeybees. Napakatamis nito, masustansya at maraming health benefits. Kung kaya naman, mataas din ang katumbas nitong halaga. Ang pinakamahal ngang pulot o honey sa buong mundo ay ang tinatawag na Manuka honey, na libu-libong dolyar ang presyo dahil sa isang lugar lamang sa buong mundo ito makukuha at ito ay sa New Zealand. Kadalasang namamahay ang mga bubuyog o ang mga honeybees sa mga puno, sa mga bungad ng kuweba, sa mga butas ng kahoy, at sa mga masisikip na bitak ng lupa o bato. Ang ilang bubuyog naman ay gumagawa ng mga pabilog na bahay sa mga ilalim ng malalaking dahon ng kahoy. At hindi gaya ng mga honeybees, ay wala silang kakayahang gumawa ng honey o ng pulot. Subalit gaya ng karamihang mga bubuyog, ay napakasakit nga nilang mga gat at tiyak na mamamaga ang alinmang bahagi ng katawan mo na kanilang matataniman ng kanilang kisot o kagat. Subalit marami pa ring mga sumusugal para lamang makaharvest o makakuha ng masarap nitong pulot. Beehive naman ang tawag sa ginagawang bahay ng mga honeybees. Dito nila inilalagay ang kanilang mga itlog, ang mga larva, habang ito ay nagsisilaki at gayon din ang pulot o honey, na buhat naman sa mga nektar ng halaman at bulaklak. Subalit kung magkataon na makasumpong kayo ng isang bato o isang solidong mineral sa kanilang bahayan, na ani mo'y naging batong pulot o bahagi ng kanilang bahay, ay kunin mo ito. Sapagkat napakahusay nitong pampaswerte sa buhay, sa pag-ibig, at lalo na nga sa paghahanap ng trabaho. Magagamit din ito bilang pantaboy ng mga masamang elemento, kaya mainam na isama ito sa inyong mga tangang pangontra o mga amulet. Napaka-rare lamang na makahanap ka nito. Kaya kung makasumpong ka nga nito,
ay ingatan at maaari mong ibabad sa pulot habang nakalagay sa munting sisidlan. Ikaw, gusto mo rin bang magtangan nito? Sa inyong lugar, may mga bahay pa ba ng honeybees? O sa kasamaang palad, ay nakaranas ka na rin bang makagat nito? Nakatikim ka na ba ng natural at purong pulot-pukyutan o honey? Sapagkat ito ay mayaman nga sa mga sustansyang kailangan ng ating katawan. Una na nga bilang panlaban sa infeksyon at para sa masiglang puso. Subalit batid mo ba na hindi lamang ang honey o ang pulot nito mismo ang masustansya, bagkus pati na rin ang pinagkukunan nito o ang tinatawag na honeycomb o bahay ng bubuyog o bahay ng honeybees. Hello, what's up? Your best here. Kaya naman halika at alamin ang mga benepisyong dala ng pagkain mo at pagkonsumo ng bahay ng pukyutan. At kung bakit nga ba ito ay kailangan mo ring matikman. Honeycomb, dugos, beehive o bahay ng pukyutan kung tawagin. Ito nga ay pinagkukunan ng matamis at masarap na honey. Subalit madalas ay kinakailangan mo munang suungin ang napakaraming bubuyog o mga pukyutan bago mo nga makuha ang masarap at matamis nitong honey. Kung kaya naman, madalas nga ay mas pinipili na lamang nating bumili sa mga ibinebenta sa tindahan. Subalit, hindi ka nga nakasisiguro kung ito ay puro at walang halong tubig o kaya naman ay asukal. Sapagkat ang purong pulot-pukyutan o honey ay full pack sa mga masustansyang nutrients at gayon din naman ang bahay nito o ang honeycomb. Batid mo ba na ang mga bahay ng bees ay masarap nguyain, na chewy, gaya ng gum? Ito ay nagtataglay ng long chain fatty acids na maganda sa ating mga puso at nagpapababa rin ng cholesterol level. Ito rin ay mayroong natural na mga alcohol content na mainam sa kalusugan. Kaya nga mapapansin mong medyo malalasing ka nga kung maparami ang konsumo mo nito. Maaari mo rin itong gawing alternatibong sugar para naman sa mayroong mga diabetes. At dahil ang honeycomb ay mula nga sa mga wax na napuproduce ng mga bees at inihahalo nila sa honey at mga pollen buhat sa mga bulaklak, kaya naman ito ay isang natural at organikong pagkain na nag-uumapaw sa sustansya. Mayaman din ito sa mga carbohydrates at antioxidants na kailangan ng ating katawan. 3 hanggang 4 na ulit ngang mas masustansya ang natural na pulot, buhat mismo sa bahay nito, kesa sa mga nabibili na nakaproseso na. Mainam rin para sa mga batang inuubo ang pagkain ng bahay ng pukyutan. Subalit tandaan na makasasama naman ito sa mga baby o mga sanggol sapagkat maaaring magdulot ito ng karamdamang tinatawag na botulism. Mainam rin sa ating atay ang pagkain ng bahay ng pukyutan sapagkat ang mga beeswax alcohols na tinataglay nito ay magpapaganda sa kondisyon ng ating atay. Maaari mo ngang gawing palaman sa tinapay o flavor sa mga dessert ang honeycomb mismo. Pwede mo ring ihalo sa salad o sa mga hiniwang prutas. Tandaan na the more na mas darker ang kulay ng honeycomb, ito ay mas mayaman sa antioxidant. Maaari mo rin itong iimbak hanggang 1 taon sa room temperature o kahit frozen man. Subalit tandaan na dahil ito ay matamis at kahit pa ito ay natural sweetener, marapat na kumonsumo lamang ng sapat at hindi sobra-sobra sapagkat maaring ito ay makasama rin. Hindi ba't marami palang pakinabang ang bahay ng mga bees o pukyutan? Ikaw, mayroon ka bang idea kung papaanong malalaman kung sariwa ang honey at walang halong asukal o syrup? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto
mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot. Lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV. Sapagkat ang mga laki may alam, dito yan sa Best TV. Tara bes, sabay-sabay tayo na matuto, pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong. Ating utak salina ng panibagong dunong, mga bagay na sa buhay ay makakatulong.